Finally, sinabi niya nag-iintay pa daw siya ng imbitasyon na makipag-usap sa Administrasyong Marcos. Mayroon siyang ini-negotiate. Ngayong araw na ito, naglabas ng panayam ang Administrasyong Marcos at sinabing wala naman daw po silang natatanggap na request para makipag-usap o mag-meeting. Mali po ang response ng Malacanang dahil ang exact words ni Attorney Kaufman ay waiting for an invitation. Hindi siya nagsasabing nag-apply siya o nagpadala siya ng sulat, nag-iintay siya na imbitahin. Now, maraming nag-speculate tungkol sa reasons kung bakit sinasabi niya ito. I think, ito ay opinion. Sa aking opinion, ang isang abogado, kapag sinabi niya, willing to negotiate siya, ibig sabihin, mayroon siyang hawak. Now, why would a lawyer attempt to negotiate doon sa tumutulong sa prosecution? Maaaring ang usual na dahilan niyan ay gusto nilang paikliin ang proseso nang sa gayon, lalong-lalo na in criminal cases like this, makauwi kaagad ang akusado. Dito, hindi pa po akusado si dating Pangulong Duterte. Nasa pre-trial stage pa lang tayo. At sa Setyembre, ang mga hearing ay nakadevote dito sa confirmation of the charges. Okay? Hindi pa po ito trial in chief. Okay? Ngayon, bakit mag-o-offer ng negotiation? May hawak si Attorney Kaufman. Hindi niya sinasabi kung ano yan. Walang lumalabas. Ngunit may possibility na dapat interesado ang Marcos administration sa hinahawakan nilang impormasyon. Topic natin ngayong araw na ito ay yung pagpapalit ng acting ombudsman at kung ano ang sinabi naman ni Attorney Kaufman. So dalawa yung topic. Umpisa na po tayo. So, ngayong araw na ito, itinalaga ng ating Pangulo si Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas, bilang acting ombudsman. Pero bago nangyari ito, ang acting ombudsman ay si OMB Special Prosecutor Justice Mariflor Puncelan Castillo. So, kailan lang inappoint si Justice Castillo, vice former Ombudsman Samuel Martires. So, madaling sabi, mayroon namang acting ombudsman. Bakit pinalitan? Kaakibat nito ang kumakalat na rumors o mga sabi-sabi na ito po ay paghahanda sa clearance ni Secretary of Justice Boying Remulla. Kung nating matatandaan, si SOJ Remulla ay nagsumite ng kanyang application sa Judicial and Bar Council bilang kandidato sa pagpapalit sa nabakanting upuan ng Office of the Ombudsman. Marami ang tutol nito. Ang tingin kasi ng karamihan, si Secretary Boying ay isang political animal o politician. Galing siya sa isang political family. Ilan sa kanila ang nakaupo bilang mga opisyalis ng gobyerno. As a matter of fact, dalawa nga silang magkapatid na kalihim. Si Secretary John Vic Remulla ng DILG ang kanyang kasama. Bukod pa dyan sa iba't ibang mga posisyon sa local governments ng Cavite ay may mga kamag-anak din sila. Sa madaling sabi, political dynasty. Kung kaya't nangangamba ang marami na bukod pa dito, mayroong insidente. Maaga pa lang matapos ma-appoint si Secretary Remulla bilang kalihim ng Departamento ng Hustisya, siya po ay umarap sa isang krisis. Ang anak niya, di umanong nahuling tumanggap ng droga na pinadala through the mail system or through a delivery system. Malaki ang kontrobersyang ito at hindi nagtagal, lalong lumaki ang kontrobersiya dahil mabilis na naabsuelto ang anak ni Secretary. Hindi po ito nakakalimutan ng marami. Parating nabubring up itong issue na ito at lalong-lalo na nung inanunsyo ni Secretary Remulla na siya ay kakandidato o nais kumandidato bilang ombudsman. Anong ombudsman? Ang ombudsman ay independent and constitutional office. Ang pinuno nito ay matatanggal lamang by impeachment. Hindi ito sumasagot sa ibang tao, maliban lang of course sa batas. Ano ang ginagawa ng ombudsman?
Siya po ang naghahandle, siya po ang prosecutor sa mga kaso ng graft and corruption inihahain sa Sandigan Bayan. Sila din po sa Office of the Ombudsman ang nagde-determine kung may probable cause, kung ang isang kaso ay tutuloy sa paglilitis sa Sandigan Bayan. Bukod pa dito, maaari ring mag-handle o maaaring ihain din ang reklamong administratiba laban sa mga kawani o opisyales ng gobyerno sa ombudsman. At ito po, ang opisinang ito ay ginawaran ng mandato na mag-decide ng mga administrative cases na iyon. Sa madaling sabi, mahalaga ang posisyon ng ombudsman kung at maaari itong gamitin para maprotektahan ang mga nakaupo or maaaring protektahan ang mga nakaalis na sa pwesto. Ang tinatawag na strategiya na ito ay tila rearguard action. Kapag nawala na, halimbawa lang, ang presidente, ang mga kasong ini-expect natin na ihahain dahil wala ng immunity ay doon tutungo sa Office of the Ombudsman. At dito, nagkakaroon ng kontrobersiya. Si Secretary Boying ay kagagalingan ay bilang kalihim ng DOJ ay madalas na humarap sa mga kontrobersiya nga. And therefore, ito nga ang dahilan kung bakit kahit ngayon marami ang nangangamba at tutol sa kanyang pag-appoint. May balakid para makaupo si Secretary Remulla. Ito ay dahil may kaso siya. Ang kaso na iyon ay inihain ng Senate. To be specific, the Senate Committee on Foreign Affairs noong 19th Congress. Ang pinuno si Senator Amy Marcos. Inimbestigahan ang role ni Secretary Remulla, then PNP Chief Nicolas Torres, para sa kanilang role doon sa di umano'y illegal na pagkuha at pag-transfer kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hague para humarap sa International Criminal Court. Hindi pa po tapos yung kaso na yon. Ang mahalagang maalala ay inumpisahan na ng ombudsman ang pag-iimbestiga ng kaso na ito. Ngunit naabutan ang retirement ni dating OMB Samuel Martires. And therefore, sa ngayon, tinatapos or tinutuloy pa rin under an interim or acting ombudsman ang kaso na yon. Ang unang itinalaga na acting ombudsman, katulad ng nasabi natin earlier, ay si Justice Mariflor Punsalan Castillo. Pero unusual na papalitan si Justice Castillo nang walang dahilan, walang in-announce na dahilan, at walang sinasabing kontrobersiya. Ang papalit sa kanya, si Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas. Si Justice Mariflor Punsalan Castillo ay kilala bilang isang kawani at opisyales na may integridad at straight shooter. Si Deputy Ombudsman Vargas ay tila mahirap maghanap ng background information. So far, ang alam pa lang natin ay noong 2022, noong Marso 2022, itinalaga siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Deputy Ombudsman for the Visayas. Pag hinahanap natin ang mga news reports, ang nakalagay lang ay Lawyer Dante Vargas itinalaga bilang Deputy Ombudsman for the Visayas. At kahit ngayon, tila kukunti lang ang pinag-uusapan tungkol sa kanyang background. Pero nandiyan pa rin ang misteryo. Bakit pinapalitan ngayon si Justice Castillo? Hindi sinasabi ng Malacanang at tumataginting po ang katahimikan tungkol dito. At kapag ganitong tahimik at tila walang dahilan o eksplanasyon, pumapasok na dyan ang ibang mga sabi-sabi. Ayon dun sa mga sources o mga balita, taga-balita natin sa loob ng ilang mga ahensya, ay kaya daw itinalaga si Justice Vargas dahil hindi po cooperative si Attorney Vargas, si Deputy Ombudsman Vargas. Kaya siya tinalaga ay dahil hindi daw cooperative at ayaw mag-issue prematurely ng clearance ni Justice Mariflor Punsalan Castillo. Underscore po, ito po ay bali-balita, wala pa po siya doon sa mainstream media. At kailangan pa ng verifikasyon. Binabalita lang po natin dito dahil nakikita natin without an explanation, if there are information gaps, pupunuin at pupunuin yan. And in this case, yan ang mga sinasabi na baka sakali si attorney or si Deputy Ombudsman for the Visayas and now acting Ombudsman Dante Vargas might be more amenable. Bakit pinag-uusapan ang clearance ni SOJ Remulla? Dahil binigyan siya until September 15 para magsumite ng clearance niya sa ombudsman na kailangan para siya ay matagurian na isang kandidato para sa posisyon ng OMB. So, yan po ang ating nakikita na
emerging controversy. Hindi pa rin until i-explain ng Malacanang kung bakit midstream pinapalitan nila ang acting ombudsman at walang ka-explanation, then people will talk. And one of these talks is this: baka si Deputy Ombudsman ay mas amenable o gagawa ng paraan para mamadali yung kaso laban kay Secretary Remulla at ma-issuean siya ng clearance just in time para siya ay makilatis ng Judicial and Bar Council. Take note, wala pong kontrobersiya tungkol kay Justice Castillo. Walang sinasabi na may mali siyang ginawa. Walang kahit man lang bahid o chismis na meron siyang mali o meron siyang pagkukulang bilang acting ombudsman. Ang bukod tanging emerging na bali-balita ay hindi siya nag-issue ng clearance para kay SOJ. Now, iintayin din po natin kung may sasabihin o may kasagutan si SOJ Remulla tungkol sa issue na ito o kung pababayaan lang niya ang katahimikan dito. So, gayon pa man, kung kayo ay nangangamba na baka nga ma-appoint si SOJ Remulla, controversies notwithstanding, maaari pa rin tayong sumulat o makilahok sa survey ng Judicial and Bar Council para ipahayag na mayroong mga kandidato na tutol tayo na ma-appoint. O kaya maaari rin po kayong magpahayag na mayroong kayong napupusuan na ma-appoint bilang ombudsman imbis na si Secretary Remulla. So, yan po ang ang updated na pangyayari. Hinihikayat tungo dito, hinihikayat ko ang lahat. Mag-participate tayo doon sa survey na kinokondak ng JBC. Magpahayag tayo ng ating opinion. Pero mahalaga yung survey nila o mahalaga ang pagpapahayag sa kanila ng inyong saloobin tungkol dito. Pero huwag tayong tumigil doon. Ituloy pa rin natin ang ating hashtag #NoToRemulla for OMB. Kung yan po ay iyong opinion din. For the first time, nagtatanong po ang JBC ng ating opinion. Huwag natin palampasin ang pagkakataon na ito na makilahok sa kanilang activity. Nang sa gayon, mas magiging responsive ang Judicial and Bar Council sa pagpipili ng mga taong pupuno sa mga pwestong singhalaga ng OMB. Tandaan po ninyo, ang presidente ang nag-a-appoint ng ombudsman base sa shortlist na isinusumite ng JBC. At once appointed, impeachment lang po ang bukod tanging paraan para matanggal yung nakaupo. Of course, kapag biglang naging incompetent, kapag nabawian ng buhay, or otherwise hindi maitutuloy yung pagdispensa ng kanyang obligasyon, maaari din siyang palitan. So, check ko lang po muna ang inyong mga katanungan at kung wala naman, ay tutuloy na tayo sa susunod nating topic. So, huwag pong kakalimutan, pakita nyo naman sa akin dito sa inyong comments yung hashtag natin, #NoToRemulla for OMB. Ay, kung yan po ang inyong opinion din. So, hikayatin din po natin ang iba nating mga kaibigan, mga kamag-anak na makilahok sa kanilang survey. Yun, sabi ni Mr. Oxen, #NoToRemulla, kami. Yun. Is there a similar case like this before? Wala pa po akong naaalalang ganyan. Ay, kay Rama, kanina pa daw siya nakaabang sa live. #NoToRemulla for OMB. Yun, maraming salamat po sa pagpupuno ng ating comment section with a hashtag #NoToRemulla for OMB. Maraming salamat din po sa maagang nagpapadala ng gifts dito sa ating TikTok. Thank you very much po talaga. Tandaan po natin, kailangan ni Secretary Remulla ng clearance from the OMB on or before September 15. Kung hindi po niya matanggap ang kanyang clearance o hindi siya magawaran ng clearance, hindi na po matutuloy ang kanyang pagiging kandidato for the position of OMB. Saan makikita yung survey? Doon po, hanapin lang po ang website ng Judicial and Bar Council, which is jbc.judiciary. Tama ba yun? Yan na. jbc.judiciary.gov.ph ang website. Yan.
Puno na. Maraming salamat sa inyong lahat. At wag po tayong magsasawa na tuloy-tuloy pa rin ang hashtag natin, paggamit ng hashtag. Maaari din po kayong mag-post tuloy-tuloy sa social media tungkol sa inyong saloobin kung bakit nangangamba kayo na si Secretary Remulla ay tila baka ma-appoint na ombudsman. Ulitin ko, ang survey po ay mahahanap sa jbc.judiciary.gov.ph. Okay? Pakinggan po natin ang sinabi ni bilang pangalawa nating topic, pakinggan po natin ang sinabi ni Attorney Kaufman dito sa kanyang interview. What message would you like to send to the millions of Filipinos who continue to closely monitor these proceedings and support former President Duterte? First of all, I would ask all the Filipinos who support the former president to put their faith in the judicial process. Second of all, keep praying for his speedy release with guarantees to the country he requests and for his speedy return to the Philippines. And I have a request from the Philippines administration, the government. I'm still waiting to be invited. I want to speak to you people. I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Thank you, Attorney. Thank you. What message would you like to send to the millions of Filipinos who continue to closely monitor these proceedings and support former President Duterte? First of all, I would ask all the Filipinos who support the former president to put their faith in the judicial process. Second of all, keep praying for his speedy release with guarantees to the country he requests and for his speedy return to the Philippines. And I have a request from the Philippines administration and government. I'm still waiting to be invited. I want to speak to you people. I want to negotiate the former president's return now to the Philippines. Thank you, Attorney. Thank you. Okay. Alright? So narinig niyo po yung mga sinabi ni Attorney Kaufman. May mga nagtatanong sa amin kung anong ibig sabihin nito. Ngayon, 3 ang binanggit ni Attorney Kaufman dito sa maikli. Sa excerpt po ito ng interview ni Alvin and Tourism. So kung gusto po ninyong makita yung buong interview, tungo lang po kayo sa page ni Alvin and Tourism. Nandun siya sa Hague. Siya po ay madalas na nakaka-interview kay Attorney Kaufman. Ang una niyang hiniling sa mga Pilipino ay magtiwala doon sa proseso, sa judicial process ng ICC. Mahalaga ito kasi kung tayo po ay, parang ang sinasabi niya is kung tayo po ay magsasalita ng masama tungkol doon sa mga proceedings na ito, tao din po ang mga mahistrado dito. At magtiwala lang po tayo na ang pagpapatakbo ng proseso dito sa kaso ni PRD, ni former President Duterte, ay naaayon doon sa Rome Statute. Okay. Next. Pangalawa, sinabi niya, tuloy-tuloy pa daw natin dapat ipagdasal ang interim release ito, ang pag-release kay PRD with guarantees. Anong ibig sabihin ng with guarantees? Nung sila po ay naghain ng aplikasyon para sa interim release ni FPRD, sinabi nila na maaari ito sa ibang bansa at maaari din na i-restrict ang makakabisita sa kanya. Pwede ring i-restrict ang kanyang movements. Hiniling nila yung pinaka-stricto na interim release para tumaas ang possibility na magawaran ito, magbigay o mapagbigyan sila ng kanilang aplikasyon. Finally, sinabi niya, nag-iintay pa daw siya ng imbitasyon na makipag-usap sa Administrasyong Marcos. Mayroon siyang ini-negotiate. Ngayong araw na ito, naglabas ng panayam ang Administrasyong Marcos at sinabing wala naman daw po silang natatanggap na request para makipag-usap o mag-meeting. Mali po ang response ng Malacanang dahil ang exact words ni Attorney Kaufman ay waiting for an invitation. Hindi siya nagsasabing nag-apply siya o nagpadala siya ng sulat, nag-iintay siya na imbitahin. Now, maraming nag-speculate tungkol sa reasons kung bakit sinasabi niya ito. I think, ito ay opinion. Sa aking opinion, ang isang abogado, kapag sinabi niya, willing to negotiate siya, ibig sabihin, mayroon siyang hawak. Now, why would a lawyer attempt to negotiate doon sa tumutulong sa prosecution? Maaaring, ang usual na dahilan niyan ay
Gusto nilang paikliin ang proseso nang sa gayon, lalong-lalo na in criminal cases like this, makauwi kaagad ang akusado. Dito, hindi pa po akusado si dating Pangulong Duterte. Nasa pre-trial stage pa lang tayo. At sa Setyembre, ang mga hearing ay nakadevote dito sa confirmation of the charges. Okay? Hindi pa po ito trial in chief. Okay? Ngayon, bakit mag-o-offer ng negotiation? May hawak si Attorney Kaufman. Hindi niya sinasabi kung ano yan. Walang lumalabas. Ngunit may possibility na dapat interesado ang Marcos administration sa hinahawakan nilang impormasyon. Ngayon, hindi mukhang desperado si Attorney Kaufman. Kasi kung nasa desperate means na sila, maaari silang magpadala ng sulat. Ngunit hindi niya pinapaabot sa ganon. Opinion ko dito, kaya nilang tanggapin kung hindi magne-negotiate ang Malacanang. Uulitin ko, kaya nilang tanggapin. Binibigyan lang nila ni Attorney Kaufman ng pagkakataon na makipag-usap ang Marcos administration. It might be in their interests to conduct those talks. However, ayaw ni Attorney Kaufman magmukhang desperado because there is in all likelihood a plan B. Aware din siya dun sa level o quantum of evidence na hinahawakan ng prosecution. Kung siya po ay confident, then it will not matter kung makipag-usap ang Malacanang o hindi, mayroon siyang paraan na maaaring puntahan o gamitin para sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Para sa akin, this is reason to be optimistic. Okay. So, proceed tayo, maaari na tayong tumanggap ng mga katanungan dito. At saka komento. May komento si Sir Mario Kapangpangan. Sabi niya, ang JBC survey ay tapos na ang deadline na 4 p.m. August 26. Sus Mario Joseph, tapos na pala. Pasensya na po, ako po ang nagkamali dito. Sumagot po ako doon, si Supreme Court Justice Samuel Garland ang pinili ko at nag-comment ako na no to Remulla at Lugan. In this case, since tapos na po ang survey, tuloy-tuloy pa rin natin dapat ang hashtag natin. Hindi po. Sabi ni Hayab, baka po nag-iintay si Attorney Kaufman ma-invite maybe sa Senate para maybe sa legal process. Bakit Senate kung legal process? Tandaan po natin, hindi hukuman ang Senado. Kapag nag-i-inquiry ang Senado, hindi po yan legal system. Hindi po yan legal process, kundi legislative process. Legal pa rin, of course, but it is not the process of determining guilt or innocence. Ito po ay, kumbaga, incidental. Kapag nag-i-inquiry in aid of legislation, minsan may na-elicit na impormasyon o ebidensya. At kung ang ebidensya o impormasyon na ito will constitute a crime, maaaring i-forward ng Senado either sa DOJ or sa OMB ang findings nila. Okay? So, please tanggalin po ninyo sa isip ninyo na ang mga inquiries in aid of legislation, maging sa Kongreso o sa Senado, are part of the legal process. Hindi po totoo yan. Huwag po rin natin lagyan ng ganong klaseng dimension yung Blue Ribbon Committee hearings. Ito po ay hindi talagang hearing in the sense of a trial, pero pagdidinig bilang bahagi ng inquiry in aid of legislation. Ngunit, syempre, kinagagalak pa rin natin kapag may lumalabas na impormasyon, lalong-lalo na pag nakukumpirma ang ating mga hinala tungkol sa mga maling gawain ng ilang mga kawani o opisyales ng gobyerno. Sabi ni Home Diva, I think Attorney Kaufman's request is reasonable. In a hostage situation, a hostage negotiator still needs to try to convince the captor to release the hostage to avoid bloodshed. The question is, whose blood? I saw what you did there. Hi kay RTLs. Yes, dalawin natin si Ian. Sabihan niyo lang ako. Hi kay Alan, sabi niya, kahit naman ma-appoint yan si Eviliano. Grabe ha, Remulla. Parang di rin siya tatagal sa posisyon. Not because may impeach siya, kundi dahil parang malala na sakit niya base sa itsura niya. Wow. Alam niyo, kahit hindi natin gusto ang tao, hindi rin natin ginugusto na magkasakit o maano. Alam ko hindi mo ginugusto yun, pero parang sabi ni Recushin, sounds to me like it's in Malacanang's best interests to talk to Attorney Kaufman, which is why he's waiting for an invitation. And that he's not demanding for an audience with BBM. Sounds exciting. Pero ang tingin ko, he's just doing this, kumbaga,
if ever may mangyari later on, pwede niyang sabihin, I told you, I was waiting for an invitation, you could have headed this off, but no, you didn't. Parang ganon. Para pwede niyang I told you so. Again, opinion ko po yun. Okay, kung may tatanungin kayo kung may nabasa ako, ilagay niyo po kung ano yun kasi I cannot guess. Kung hindi ko nabasa, hindi ko po masasagot ang katanungan ninyo. Sabi ni Awi, if we're going to consider attorney's opinion on the possibility that Kaufman may have something that this admin could be interested in, then all the more I'm confident in Kaufman's strategy in PRD's case. Okay? Mag-hazard pa ako ng isa pang opinion. May mga nagsasabi na lahat ng applications, parang motions yung mga yan, ay hindi daw napauunlakan si Attorney Kaufman. And therefore, ginagamit nila itong basihan para sabihin na hindi siya magaling na abogado. I beg to differ. Sa aking opinion po, si Attorney Kaufman ay marunong at nakakaintindi. Maganda yan na sunod-sunod ang aplikasyon at ganyan ang nagiging na hindi itong mga napapaunlakan. Kailangan tandaan po natin na tao din po ang mga mahistrado dyan sa ICC. So aware sila na tila nagmumukhang parating no ang nagiging kasagutan nila sa halos lahat ng aplikasyon. O di ba? Sabi ni Ian, I just need to put it out there that there's been no good news from Kaufman ever since. Do you know how a trial is conducted? Alam nyo, sa amin, kabado kami. Ako, when a trial is going so well, pinagbibigyan ako parati ng judge, doon ako kinakabahan. Because sometimes, some judges go for balance. This is an opinion based on my experience. Ay, matatalo naman to eh. So, pagbibigyan ko sa lahat, kailangan mo ng continuance? O sige, bibigay ko lahat yan. Tapos in the end, talo ka. So there is no point in counting yung sinasabi ninyong no good news o hindi na pauunlakan. There is only one decision that we want from the ICC, and that is to clear FPRD. So, lalong-lalo na kung hindi tayo nagpo-practice in the International Criminal Court at hindi natin alam ang dynamics in courts like these ones, we will have to make a far more informed opinion on what the effect is or if there is anything to worry about, or if we should consider it of consequence that the applications have been denied. Kasi may konteksto yan eh. Posibleng sa marami sa atin, hindi tayo aware sa konteksto na yon. I have a guess. Hindi ko pa pwedeng masabi kasi hindi pa buo yung teorya ko dyan. Kulang pa ako ng mga cases. Hi, Sir Maxi. Long time no see. Si Sir Maxi is our favorite semi-dilaw here. Sabi ni Adrian, I told you moment for Attorney Kaufman. Oo, posibleng pinaghahandaan niya yan. In case you haven't noticed, mahirap talaga basahin si Attorney Kaufman. Unang-una, yung difference sa kultura. So, yung difference to the way he approaches it, very Western po. Halimbawa, sa atin, automatically, na dahil nga severely traumatized tayo from a government that is saddled with a lot of corruption, marami tayong distrust sa ating mga institutions. But, when you look at Attorney Kaufman and you listen to him or you listen to any of the lawyers who are practicing before the ICC or holding active cases, they always act and speak with deference to the ICC. Kaya importante yung sinabi ni Attorney Kaufman na have faith in the judicial process. Para sa akin, that is again another reason to be optimistic. Why does it take 6 months for the ICC to go into confirmation of charges? Is it a matter of process or are they applying a lot of cases? The truth is, this is actually one of the issues against the ICC. Tagal kong inaral itong ibang mga background cases. Simula sa nung ginawa ang ICC, ang average length of litigation sa mga kasong ito ay 7 taon. Minsan, there are some cases na nasa kalagitnaan naman ng trial, biglang, wala naman palang ebidensya to, they throw it out. So may mga ganyan na incidences. Pero even in Northern Europe, kung saan namamayagpag talaga ang mga tila maladilaw na mga tao, na the kind of people who support the ICC, kahit sila nagrereklamo sa tagal at kung bakit ganyan po ang calendaring ng mga cases.
Lalong-lalo na kapag naa-acquit naman. Sabi ni Hebron, sa tingin niyo po ba nalagyan ng ICC kaya parang bias po sila? Unang-una po, ito ang precisely sinasabi ni Attorney Kaufman, magtiwala tayo sa proseso. Hindi ko nakikita, wala akong nakikitang ebidensya na ganyan tungkol sa ICC at wala akong dahilan para sabihin na biased sila. Posibleng the entire system is geared against a certain type of respondent or accused. Diba? Mayroon ngang umiikot na sinasabi ng mga dalubhasa na tila nagsasucceed lang o natatarget lang ng ICC o nakaka-proceed lang ang ICC sa mga kaso ng mga bansang mahihina. So, yes, that is also a serious issue against it. But does that mean na automatically may problema ang paglilitis na ito? So, posibleng hindi pa rin po. Well, hindi pa rin po. Kasi kung magtatawag ka ng bias, kung magtatawag ka na hindi makatarungan, kailangan sinusuportahan yan ng ebidensya. At sa ngayon, wala po akong nakikitang ganun. Hindi po pwede. Sabi ni Ma'am Teresita, kinakabahan daw siya na baka daw i-appoint ni Presidente Marcos si General Torre bilang pinuno ng Supreme Court. Hindi po talaga yan maaari, ma'am. Hindi po siya abogado at lalong-lalo nang wala po siyang experience or kukonti kung meron experience sa litigation maliban lang bilang witness. So, ma'am, kahit ganyan po ano ba yung term? Kaganyan, kamarkosyan, ang Marcos administration. There are some things even they cannot do. Sabi ni Ma'am Maria, we should stop injecting our own culture and biases sa ICC. We're letting our emotions get the best of us and it makes us look and sound so unintelligent as a people. Well, may kaibigan ako, we used to have lunch every month, ang yumaong national artist na si Eddie Romero, at sinabi niya sa akin, ang politika ng Pilipino, napaka-emotional. Yung mga tipong, when you speak against their candidate, nagagalit sila ng personalan sa iyo. Hindi natin kinakaya o nahihirapan tayo na objective yung diskusyon or kahit partisan yung diskusyon ay ihiwalay sa personalan. So, hindi lang naman tayo ang ganito. Pero dagdagan mo pa yung pagka-emotional ng mga Pilipino, then sometimes nagkakagulo tayo sa communications natin sa isa't isa. Kailangan bantayan lang po natin. It's not necessarily a bad thing. Agaw lang po ako ng konting oras para magpasalamat dito sa TikTok. Maraming salamat po kay Nadja, kay Liv T, kay Pompoko, kay Haniko, kay Chi Moren, and sino ba? Did I miss somebody? Ay, kay Pompoko ulit. Ayun, maraming salamat po sa inyong paghahatid ng gifts dito sa ating TikTok. Sabi ni Andy, pag na-appoint si Remulla sa ombudsman, i-plan ba ng mafia para i-prosecute si Sara at mga Duterte? Yun, walang iba para hindi makatakbo si VP sa 2028. Of course, iniisip na po natin yan talaga. At kaya nga mahalaga na sayang dapat nasabi natin ang ating opinion sa GBC. Gayon pa man mahalaga pa rin sa kanila ang ating opinion, so tuloy-tuloy pa rin natin ipahayag sa ating mga social media, tuloy-tuloy pa rin natin ilagay na tayo po ay tutol sa kandidatura bilang OMB ni Justice Secretary Boying Remulla. Sabi ni Ma'am Karin, how can you trust the ICC? Illegal yung pag-aresto na di man lang sinunod yung procedure, completely neglecting the judicial branch's role ng bansa sa proseso. Ma'am, nasa pre-trial pa po tayo. And while these issues can be raised at pre-trial, ang evidence-in-chief and the defense-in-chief can be and ought to be raised also in the trial. So, paalala lang po, pre-trial pa po lang tayo, and these can still be raised. Ang reason kung bakit hindi nila pinaunlakan yung question sa legalidad ng pagkuha kay PRD ay because pag binabasa ko kasi yung Rome Statute, maaari po itong erase
bilang ground para sa dismissal ng charges during or para sa pag-absuelto sa kanya during the trial itself. So hindi pa po yan tapos, maaari pa po yang erase later on. Sabi ni Abigail, sabi nga ni VP, kung wala si Duterte sa detention, walang trabaho ang ICC. Means wala din silang sahod galing sa member countries. By the way, marami na pong member countries ang hindi na nagpapayad sa ICC. Sinunod nila ang ehemplo ng US. Sabi ni Alan, sa facial expression ni Attorney Kaufman sa interview, parang may good news eh. Well, parati naman kasi siyang nakamiti. Sabi ni Christian, under the Supreme Court po ba ang JBC? No, it's an independent body. Pero ang chairman niya ay ang Chief Justice. Sabi ni Hebron, yung mga witnesses po ba, pag nahalata na nagsisinungaling sila, pwede po ba ireklamo ni Kaufman na ikulong sila? Hindi po si Kaufman, dapat yung hukuman. Pag ang hukuman ay nag-decide na sobra yung halata yung pagsisinungaling that amounts to disorderly conduct o kaya contempt, maaari po silang ikulong. So may contempt. Kung sakasakali, pwede rin, pero after the trial na po, maaaring kasuhan ng perjury ang mga witnesses na ito. Sabi ni Jessie, may chance po ba ma-dismiss yung mga kaso sa confirmation of charges? Posibleng mag-decide ang pre-trial na there is not enough evidence to proceed to the trial in chief. Posible. Not saying that's what's going to happen. Sabi ni Haya, nag-visit today ang Duterte siblings, kumpleto sila. At masayang-masayaw daw po si PRD. It's always happy to hear, I'm so always glad na makarinig ng balita na gano'n na masaya si PRD, no? Si FPRD. Who shoulders the expenses of witnesses in going to The Hague? Okay. Mayroong fund, kung tama po yung naaalala ko mayroong fund ang prosecution at normally sila dapat. Ngunit tinatanggap din po ang pagtetestigo online. Sabi ni Ma'am Karin, ano po bang proseso sa impeachment? Dapat pinaghahandaan na natin yung impeachment ni Sec Boying, pag siya ay naging ombudsman. Good point, ma'am. Sabi niya, ano po ba ang proseso sa impeachment ng ombudsman kung imamagic ma-appointed, Remulla is out to destroy the Dutertes? Alam naman natin, ang admin linya lagi, appointed or signal at the pleasure of B. Well, ang ombudsman po, hindi yan serving at the pleasure of the president. May fixed term po yan. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta matatanggal. Kaya nga po impeachment. Gayun pa man, pareho pa rin po ang proseso. Mag-work po ba ang double jeopardy sa ICC? Pag umabot po ng trial, yes po. Nag-a-apply din po, same principles, yung mga doctrines na ganyan, double jeopardy, nag-a-apply din po sa ICC. Sabi ni Big Mom, yung 300 na witnesses sa EJK ni PRD, qualified daw lahat. Kung i-qualify pala, bakit walang kaso sa Pinas? Actually, yung kawalan ng kaso dito sa Pinas is evidence to favor PRD. So, lalong-lalo na yung mga admissions dyan ng ilang mga opisyales na hindi natin kasi kaya dito, hindi natin inattempt dito, kaya sa ICC tayo. Who determines they're being qualified to be a witness against FPRD, EJK? Of course, the prosecution will qualify them. Pero pag sila po ay nagtetestigo na, i-determine kung relevant ang kanilang pagsasaksi. Kung relevant yan, then ia-allow ang kanilang testimony. Sabi ni Paul Bryan, from 3,000 to 300. And take note, yung 300 na yon witnesses lang. Sabi ni Abo, hello, ba't naging walo pa sa din watcher sa korupsyon si Boy Pulburon? Siya naman ang nag-announce na natapos na daw ang 5,500 flood control projects last 2024. Kasi ang talino nila sobrang galing nila magplano ng mga strategiya nila, kaya ganyan. May jury din po, wala po. Yung 3 mahistrado lang po.
Okay. Sabi ni Adnil, BBM is prepping Torre for a very important position magagamit against the Dutertes. Or he's preparing him for a very important position para hindi niya maging kaaway. Kasi binalahura na nga nila, isipin mo, fired. Natawa ako dun sa, totoo ba na sinabi ni Yusek Claire na kaya po fired si Torre dahil may importanteng appointment siya o importanteng paggagawa si BBM sa kanya? Fired ha, ang ginamit na word. Sabi ni Gio Loco, tingin niyo po ba sincere talaga si BBM sa pagpapanagot sa mga corrupt sa Congress? Hindi. Hindi seryoso. Kasi kung seryoso, hindi siya ngayon mag-uumpisa. At kung seryoso siya, bago siya nag-announce, nag-imbestiga muna siya. At nangolekta na ng ebidensya para pag nag-announce siya, ang i-announce niya is the filing of charges. Ngayon na ginagawa niyang ito, di nagtataguan na yung mga kontratista, yung mga witnesses, baka dinedrain na nila yung mga bank accounts nila, baka bumibili na ng bahay abroad yung mga yan. Ganyan, ka-advance ang planning ng administrasyong ito. Kaya hindi po ako naniniwala na sincere siya. Sabi ni Gallows, si BBM yung tao sa elevator na tapos magagalit, titingin-tingin at galit na magtatanong kung sino yung gumawa nun. Ayun, yun po may yellow eh. Sabi ni Vol'Jin, may na-share si Attorney Libayan kanina. May labas-masok daw sa opisina ni Torre and isa yon sa dahilan bakit siya sinibak. Meron pa akong isa pang narinig. Na related naman daw dun sa mga missing sabongeros, but it's not what you think. Sabi ni Home Diva, they don't have enough to press charges here against PRD and they expect to magically have enough at the ICC. Panay Hail Mary na lang. Ang importante yata para sa kanila is madala siya doon. In the hopes na habang nandun siya, tuloy-tuloy yung machinery ng paninira laban sa mga Duterte. But the 2025 elections have proven that it'll take a lot more than that. And in fact, every time inaapi si Rodrigo Duterte o si Inday Sara, nakikita natin na tumitibay lang yung resolve ng mga DPS. Sabi ni Joshua, there is an allegation that PCO is paying Paul Farms just to support Auntie Claire's statement during her latest briefings. Okay, next. Alam ko din yan. Have you heard what Mayor Bastet thinks of the ouster of B? That it is somehow connected with money. Now may lumabas na 2B something for arms na hindi pinirmahan. Hindi ko pa po alam ang mga detalye niyan, ngunit narinig na rin po natin yan. Sabi ni Randy, sincere daw si BBM sa pagbibigay ng hint sa mga contractor na maglinis na kayo at magsitago. Good. Hi, Miss Rina. Okay. So, recap na po tayo. Magre-recap na tayo. Heads up lang, okay? Katakataka ang pangyayari ngayong araw na ito, nanunsyo ng Malacanang na nagtatalaga sila ng panibagong interim ombudsman. Kung matatandaan natin, matapos magretiro si Ombudsman Samuel Martires, ay itinalaga si OMB Chief Prosecutor Justice Mariflor Castillo, Punsalan Castillo bilang acting ombudsman. Bakit magpapalit ka ng acting ombudsman? Wala namang reklamo kay Justice Castillo, wala naman pong kontrobersiya o anumang insidente na maililink sa posibilidad na matatanggal siya. Itinalaga si Deputy Ombudsman for the Visayas Dante Vargas bilang acting ombudsman ngayong araw na ito. At dahil walang announcement ng Malacanang, natural, over time, ang mga
reasons or ang mga storya na umiikot tungkol sa dahilan for this sudden change, di ba? Take note ha, walang kontrobersiya, biglang in-announce. No? Alam natin na rumaragsa ang issue ng pag-a-apply o bilang kandidato na para sa posisyon ng OMBC Secretary Boying Remulla. Mayroon din iba na katulad ni Attorney Logan na napaka-kontrobersyal din. Ngunit pangunahin na ang kontrobersiya tungkol kay SOJ dahil nag-a-apply siya kahit wala pa siyang clearance na gagaling sa ombudsman. Binigyan siya ng Judicial and Bar Council ng hanggang September 15 na makakuha ng clearance. Hindi po yan in-issue ni Justice Castillo dahil hindi pa nga tapos ang kaso. So, ngayon lumaragsa ang mga rumors na si Acting Ombudsman Vargas ay baka madaliin niya yung pag-absuelto at pag-clear kay Justice Secretary Remulla para by September 15, may clearance na siya. So, iintayin natin ang reaksyon ng mga people involved dito kung totoo ang rumors na ito. Okay, second issue, hindi naman issue. Second, narinig po natin ang interview or isang excerpt ng interview na nanggaling kay Alvin and Tourism sa kanyang pakikipag-usap kay Attorney Nicholas Kaufman na siyang humahawak o siyang tumitindig bilang defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Naghikayat siya to have faith in the judicial system. Hikayat ito sa mga Pilipino. Magtiwala tayo sa proseso. Yan ang ayon kay Attorney Kaufman. Bukod pa dyan, ang sinabi niya, tuloy-tuloy pa rin daw natin, ituloy natin ang ating pagdarasal para mag-grant ang interim release with conditions doon para kay PRD. And finally, sabi niya hanggang ngayon, nag-iintay pa daw siya ng imbitasyon sa Malacanang na makipag-usap o makapag-negotiate siya with the Marcos administration. Sa diskusyon natin, sa aking opinion o sa aming opinion dito sa Luminous, hindi magpaparinig ng ganyan si Attorney Kaufman kung wala siyang hawak. And by the way, sumagot nga pala ang Malacanang at sabi ng Malacanang, wala naman daw silang natatanggap na request for negotiations. Mali ang kanilang pagdinig as usual. Siguro kailangan nila ng playback mechanism. Ang sinasabi ni Attorney Kaufman, nag-iintay siya ng imbitasyon. Hindi niya sinasabing nag-apply siya o humiling siya ng meeting. Na bakit magpaparinig siya? Bakit hindi na lang siya humiling? Kasi it is entirely possible, di ba sinasabi natin, hindi magpaparinig ng negosyasyon ang isang abogado kung wala siyang pinanghahawakan. Bukod pa dyan, hindi siya magpaparinig na imbitahin niyo kami. Kasi ang tingin ko dyan, in my opinion, in our opinion here in Luminous, yung hawak ni Attorney Kaufman ay nasa interes ng Marcos administration na makita at makonsidera para sa negosasyon. Hindi natin alam kung para saan yung negosasyon na yun. Hindi natin sinasabi na ito ay tungkol mismo sa kaso, tungkol sa interim release, or whatever other issue. Ang alam maliwanag lang, doon sa sinasabi ni Attorney Kaufman, nag-iintay siya ng imbitasyon at tila may hawak siya. What he has, we don't know. Wala pa tayong ebidensya niyan. Gayunpaman, mahalaga na ito ay sinasabi niya. At it is also entirely possible na pinaparinig lang niya ito dahil mayroon silang ibang pinaplano. Kung hindi man mag-issue ng invitation ang Malacanang, they already know what to do. Because that is what a good lawyer will have planned for at this stage in the proceedings. Sabi ni Ma'am Tina, ay tanga o dense lang talaga itong gobyerno to. Kapit lang, Attorney Kaufman. I think kasi pangiti-ngiti si Attorney Kaufman tungkol doon eh. So, it's, matalinhaga talaga siya magsalita. Pero one thing I know for sure, he will not say this kung sa tingin niya wala siyang hawak. If masasabi lang niya, I got nothing, bakit pa? Diba? Iba ang magiging paraan. Sabi ni Sir Anthony, I think BBM's plan is to delay and then obfuscate as much as they can the start of the ICC trial in the hope that Duterte will just rot in person. Well, that's always that. Alam naman natin na ganun sila. Alam nyo, ito pa para sa akin, this is my opinion, Ang tingin ko talaga dito sa administrasyon na ito is napakababa, napakasama. Kasi kahit deep inside, di ba? Kahit alam nila, inassert nila, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, they still turned PRD over to them. Kontra sa kanilang paniniwala. Meaning, even if they truly believe that he is innocent, they were willing to put him to trial, willing to send him there, simply for political expediency.
Yung sinasabi ni Michael, okay Michael, I do not know who you are speaking with. Pero bakit ka nang aakusa ng ganyan? Tapos sabihin mo, oh my God, do you have trust and belief in the national liar, BBM? Please, who are you accusing, sir? Sabi ni Teo, the PNP announced that they will open the files of the war on drugs to the public. Will this have an effect on PRD's ICC case? It's interesting that they will announce this now because we have heard and seen, in fact, some of the evidence that has already been found its way into social media na maraming mga kaso daw, pero walang na-file. Walang investigations. In short, it's the PNP who could actually say, I got nothing. You know why? Because the victims admit na hindi nila tinuloy yung kaso, inaamin din ng ilang mga abogado nila, walang ebidensya, so hindi namin itinuloy. So ano ngayon ang ina-announce nilang open the files on the war on drugs to the public? They'll do this after 3 years? They'll do this after several months na nasa Hague CPRD? I'm always going to be suspicious of this administration when it comes to suddenly coming up with evidence. Tignan nyo nga, you could barely get the get your act together with regard to the missing Sabongeros. Pinipilit nyo na lang talaga. And yung effort that you have to put into it, halatang halata. Damn. Pakitawag si Sir mo na. Later, sir. Later. I feel like Sabi ni Jessie, may mga DDS vloggers na naghihinala kay Kaufman, mga hindi makaintindi. Maybe it's because kulang naman talaga ang nakakapag-explain ng ibang mga anggulo na ito. Kung kaya't pinasasalamatan talaga natin si Alvin and Tourism kasi nagtsatsaga siya sa pag-i-interview dito kay Attorney Kaufman. At nag-aaral din siya, kaya very enlightened yung ibang mga tanong niya. Yun, sabi ni Elmer, SOJ also already admitted before na walang evidence. Hi, Jumelski. Sana nakinig ka nung umpisa pa lang. So, i-rewind nyo na lang po para marinig ninyo. I'm not saying that it's good news, but it is reason to be optimistic. Sabi ni Ma'am Rina, 43 samples tested versus 29 family members, samples of DNA, yet no one matched. And here, another case down the drain. Di ba? Ano ba? Yun, sabi ni Ma'am Christine, the PNP has confirmed that DNA tests on 163 human bone samples recovered from Taale did not match the DNA of the missing Sabongeros. Sobrang pilit kasi talaga. Lalo. Then here's my problem. Are they not going to look for the identities of these human bone samples that they have recovered there? So now they have a bunch of human remains. What are they going to do about it? Do they not even have a theory? Kumbaga, parang isa lang yung reason. Ni-recover nila ito. Ay, di nag-match sa missing Sabongeros. Now what? What are you going to do? Hahayaan na lang natin yung mga yan? Who are they? O ililibing na lang nila because there are no complainants? Ay, nako. Thank you kay Tanjo, kay Jake, hi Ma'am Betty, kay Paul, kay Rara Girl, hi, kay Cutie, ayun, at saka kay Raquel Acevedo. Thank you rin kay Pogs. Sabi ni Lola Ray de Leon, no to Remulla for OMB. Sabi ni Mai, may nag-try ako sa website, gusto ko po maki-join. It's blocking our country abroad. Sayang di kami maka-join. Sir, sit down. Sir, No, come here. Puting-puti, suot ko, hindi ko pwede mag-ano. No, wait. Go to the, go. Lalabas kita. You wanna go? Sabi ni, Sir Berus, go home. I'm going to ask you to go home. No. Oh my gosh, puting-puti. No, not today, sir. Sir, but let's go. Ayan, go with ate. Go na. Go with ate. Somebody's acting, nag-stand in the corner ka today. Come here. Ayan, go home na. Let's go. Go home, stand in the corner. Come on. Go home. Come here. Wala kasing treats. Let's go. Go. I'll get them. Sige. But wala na, that's the last of the tweets, ha? Hindi pa dumadating yung order. Nakita niyo si sir. You better behave. Come here. Ayan na. Go. Go with ate. That's your tweet. Let's go. 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 Ate, that's your tweet. Go.
Do you want to wait for Tito Ahmed to get you? Si Tito Ahmed niya yung boogeyman. Ito na nga. Halika na. Go! Ayun na, dito. There. Can you see it? There's his feet. Come on, let's go. Let's go. Tumatalino na siya masyado. There you go. Go, sir. Come on. Sabi ni Ma'am Maria sa vlog ni Auntie Claire, nadulas yata, nirelieve si Torre kasi may bigat na ipagagawa na mission si PBBM kay Torre. Actually, ma'am, diniscuss po namin earlier yan. I disagree. Kasi hindi pwedeng ganyang ka-unceremonious yung pagtanggal na pinahiya mo yung tao pero yung pala i-appoint mo to something else. And how high is he going to fly as compared to the PNP position? Damage control yan, wag niyong patulan. Sabi ni Ma'am Rina, kung di pa tama dun sa missing Sabongeros, edi i-frame naman as part of PRD's war on drugs, BBM pa. Nga naman, di ba? Okay, pero they still have to prove that it belongs to somebody. So yun ang pinagtataka ko. Parang ang feeling ko is that, oh, human bones ito. Ay hala, hindi sila yung sa missing Sabongeros. Sige, libig nyo na lang dyan, walang silbi. Parang ganon. Ganon yung impression na nakikita ko sa kanila. Grabe. Sabi ni Leo, what a future OMB, solving cases using hit or miss process. Totoo. Thank you. That's such an original. Thank you. Thank you. I didn't realize that. Tama kayo. But not to be fair. But you have to remember, Sec Boying is not even, I don't know when was the last time he saw the inside of a courtroom. But he's really a politician first. So, I don't know. Sabi ni Guillermo, di ba dapat preserve nila yung mga buto na hindi nag-match? Malay natin, yung mga buto na yan nasawi sa taal sa dami ng mga buto. Posible din po. So actually, they don't need to preserve the actual bone, but they have to know kung saan nila ilalagay. Kung ililibing yan, they should know where it is. Para if they are later on identified, then you can inform the family, o andito yung buto niya. Sabi ni Gallows, or what if they say these remains are drug war victims? Oh, please. Parang yun na nga eh. Ano yan? Treasure hunt? Ay! Yung pwede sasabihin nila, ay, mislabel. Kala namin sa Bungero, drug war victim pala. Sabi ni Demystifying Maria, I just realized now that it was a Nicolas who did injustice to PRD and flew him out of the country, but it's another Nicolas defending him and going to bring him home. We claim and decree. Sabi ni Ma'am Charina, natawa ako nang sinabi ni Auntie Claire na may mabigat na ipagagawa kay Torre. Gagawin siyang kargador. Then nakita ko binisita si Sabaquin, green-minded ako paminsan-minsan siya na ba ang bagong boy toy. Joke lang. Oy. Ew. Hi kay Clyde. Thank you. Sneakily, sabi ni Noy Pimamba, behind all these big exposés this past week, noise about the Tantoco case went totally silent. Apakamahal ng cover-up, ha? Na, ako ang tingin ko, ay, hindi kasi ako na, in the age of the internet, ang hirap na ng mga diversion and cover-up strategies. Kasi nga, Google lang ang katapat eh. But, ang tingin ko is that hindi cover-up, ang dami lang talagang issue tungkol sa Marcos administration. Ang dami nilang mali, ang dami nilang kapalpakan, kahit yung mga means to cover up their kapalpakan is also palpak. Ay, nako. Hi, Sir Art. Sabi ni CG Betty, baka si Remulla na po ang OMB, kunwari kakasuhan ni BBM corrupt pagdating sa OMB, dismiss nga si Remulla ilalagay. Sabi ni Tansho, si Kiko, akala mo malinis, sabi niya, wag maghalal ng magnanakaw. Tama, pero magsalamin ka, Kiko. Ay, thank you, Miss Rina Gama. Where is he? Right there. Oh, behave. Stand in the corner. Sabi ni Windsor, can't trust the current DOJ to prosecute the accused in the missing Sabongeros case. Actually, you could have stopped sa umpisa. Can't trust the current DOJ sick.
Alright, so maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa ating sa lahat ng gifters na nagpadala ng super chat. Sabi ni Pobreng Pinoy, time for me to flex this. Mag-join na rin po kayo. Member siya for 15 months na. Maraming salamat. O nga pala, maraming salamat sa ating mga members dito sa ating YouTube channel. Lalong-lalo na itong si Pobreng Pinoy, 15 months na siyang member. Sabi niya, this milestone chat is only available sa members. So hashtag no to Remulla, hashtag no to Logan as OMB, hashtag Free Duterte Now. Tapos maraming salamat din kay Moonlight dito sa ating TikTok. Okay? So thank you very much din sa lahat ng mga gifters, lahat ng tumatambay dito sa ating TikTok. Kung mag-extend po tayo sandali dahil sa dami ng ating gifters, baka kasi umabot dun sa ating gift goal. We'll be giving you a few minutes para ma-reach yung gift goals, in which case there will be further discussions or at your choice or pwede rin kayong kumanta. Kayo. Okay, so maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa ating live dito sa Facebook, YouTube, at saka sa Rumble. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe. Pwedeng maging members din sa YouTube at saka sa ating sa TikTok. And meron din pong subscribers na exclusive doon sa ating Facebook page. So maraming salamat. We'll see you again soon. TikTokers, tuloy-tuloy pa rin po tayo. See you!